Amen, amen. Okay, thank you, Sister Lucia sa prayer. At simulan na natin ang ating Bible study ngayong hapon o gabi. Gabi na, 6:16 na pala. Pero napaka, ano yon, ang napakaliwanag pa dito. Maliwanag. Oo, parang alas 12 pa lang ng hapon. Okay, handa natin ang ating Bible kasi mag-focus tayo dito sa Genesis chapter 3. Kasi dito natin mapapag-aralan kung paano nagsimula ang kasalanan dito sa mundo. Okay, so ihanda natin. Although dito sa outline natin, Genesis chapter 3 verses 1 to 6 lang. But I want to go beyond verse 6, ano? So i-prepare natin. Kung prepared na kayo, Genesis chapter 3 verses 1 to 6. Okay, so si Sister Emmy, pakibasa nga yung Genesis 3, 1 to 6. Genesis 3. 3, 1 to 6. 3, 1 to 6, Sister. Okay. Okay. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, 'You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.'" Hanggang ano ba yun? Hanggang 6, Sister. Hanggang 6. "You will not certainly die," the serpent said to the woman. "For God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil." When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Okay, thank you, Sister Emmy. Okay, so before na magpatuloy tayo, gusto kong kunin muna yung background, ano? Pagka-background sabi natin ay let's go from chapter 1. I-summarize natin from chapter 1, okay? So yung chapter 1 ng Genesis is about what? The beginning. The beginning. Anong ibig sabihin nun? Umpisa. Umpisa ng lahat. Umpisa ng lahat. In the beginning. In the beginning. Creation. So, So, yun, nagsimula ang lahat-lahat dito sa mundo. Okay? So, God created the world, and then yung pinaka-special at saka pinaka-last na creation of God, ano yun? The man. The man. Okay. The man. Man. Kasi si Adan muna eh. Isa lang. Okay. Ginawa na lahat eh. Ginawa na lahat. And then, ginawa niya si Adan. Okay, the man. Okay. And then, pagkatapos ay through Adam, ay ginawa din niya si Eva. Okay, talagang ibang-iba si Eva. Siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Okay? Maganda. Oo. And then si Adan din ang pinaka pogi sa balat ng lupa. Okay. So that's the story. Doon nagsimula yung creation. Kaya si Adan at Eva, perfecto sila noon. They were in perfect state kasi wala silang kasalanan. Okay? Nasa yung tinatawag na stage of innocence. Parang yung bata, di ba? Pagka bata pa lang, inosente. Hindi niya alam ang kasalanan. Kaya ganun sina Adan at Eva. Talagang malinis sila, wala silang kasalanan. Okay? But God, when God created men, He gave them itong tinatawag na freedom.
Freedom. Ano itong freedom? It's a freedom of choice. Ibig sabihin, tayo binigyan ng Diyos ng ability to think, and decide. Kaya binigyan niya tayo ng katalinuhan. Kasi kung walang freedom of choice, ibig sabihin wala tayong alam. Kung ano ang sasabihin niya, yun ang gagawin natin. Wala tayong desisyon. Okay? Kaya dahil tayo ay binigyan tayo ng katalinuhan, binigyan niya tayo ng ability to choose or to decide. Okay. So kasi bakit pa binigyan tayo ng Diyos ng ganon? Gusto niyo parang robot? Ayaw natin kung robot lang, wala tayong isip, gusto natin meron tayong isip, meron tayong sariling damdamin, meron tayong sariling choice. Kasi ang gusto ng Diyos kasi na relasyon ng tao at sa Kanya ay yung relasyon na may pag-ibig. Kayo ba gusto ninyo relasyon walang pag-ibig? Okay. So yun ang gusto natin. Yung pag-ibig, hindi yung dinidiktahan. Pag-ibig ba pag dinidiktahan mo? Hindi mo sarili? Hindi Oo. Kaya ang gusto ng Diyos, yung talagang totoong pag-ibig na relasyon. Na ibig sabihin, meron tayong choice. Meron tayong desisyon. Okay, kaya binigyan niya tayo ng isip, binigyan niya tayo ng damdamin para yun ang freedom na binigay ng Diyos sa atin. And God gave us the freedom to obey. Okay? The freedom to obey. And He commanded them. Ano yung command ng Diyos sa kanila? Yun ang unang-unang command ng Diyos kina Adan at Eva. Do not eat. Do not eat. Diba? Yun, yung binasa Sister Amy kanina. Eat everything besides in the middle. Do not eat everything? No, eat everything. Eat everything pala. Kala ko do not eat everything. Okay, eat everything. Oo, not in the middle, Yan. Bakit ano ba yung in the middle? Nasa middle. Ano ba yon? Yung Tree of? the tree of life ba? Tree of life ba? Tree of life. Ano? In the garden. Kasi merong dalawang tree kasi sa garden Tree of life at saka tree of Knowledge. kaya kung minsan nalilito tayo Ano yung pinagbabawal ng Diyos na kainin nila? Yung Tree of life or tree of knowledge? tree of life. Knowledge. Mama? Anong life Ano? Life. Life. Ano? Yeah, tree of life or tree of knowledge? Life ata. Tree of knowledge. Tree of knowledge. Tree of knowledge of good and evil. Saka na lang yung tree of life. Pinagbawal din niya yung tree of life pero hindi muna. Ang pinagbawal niya na kainin yung tree of knowledge. Okay, yan. So, ngayon, Kung nanay, nagising ng bata. okay, sister. Yeah. Okay, so pinagbawal niya yon. Huwag kayong kakain doon, sabi ng Diyos. Ngayon, si Eva naman, anong ginawa ni Eva? So, yung binasa ni Sister Amy kanina. Kinain niya. Ay, kumuha siya. Pinakain. Bakit saan ba pumunta si Eva? Pumunta. Nagliwaliw. Naglalakad sa garden. Naglalakad. Kasama ba niya si Adan o hindi? Parang hindi yata nag-iisa. Ewan ko si Adan kung nasaan siya, baka busy na
na nagpapangalan ng mga animals. Ano, ito ang pangalan mo, ikaw ay unggoy, ikaw ay orangutan. Siguro busy-busy ano. Busy. Oo, si Eva naman ay pumunta doon nagliwaliw. At siya ay na Nakita ng serpent. Oo, kasi pumunta siya, lumapit siya doon sa ipinagbabawal ng Diyos. O, ipinagbabawal na nga ng Diyos, bakit lumapit? Oo, lumapit siya. Lumapit siya doon. Oh, at nung lumapit siya doon, anong nakita niya? Nandun naman si Yung serpent. serpent, ano? Serpent. Okay. So, sino yung serpent na 'yon? Ha? So, alam natin na yung serpent na 'yon ay si si Satan. Satan yung serpent na 'yon. Oo, ewan ko kung bakit nandun din si Satan, nagbabantay doon. Oh, ngayon nagsimula ng mag-deceive si Satan. Alam nyo kasi ang ibig sabihin ng Satan, diabolos, nang ibig sabihin deceiver. Okay? Kaya dineceive niya si Eve. Ano? Dineceive niya si Eve. So dahil si Eve ay meron siyang freedom of choice, dapat ay mag-decide siya kung siya ba ay susunod sa sasabihin ni Satan o siya ay susunod sa sasabihin ng Diyos. Okay? Oh. Alam nyo, si Satan kasi, mga kapatid, meron siyang scheme. Alam nyo ang ibig sabihin ng scheme? Kaya sa 1 Corinthians yata yung sinabi niya na we know that devil's scheme, sabi niya merong devil's scheme. Ano? And we are not ignorant, sabi ni Paul, doon sa devil's scheme. Ano ba yung devil's scheme? Kasi yun ang ginagamit ni Satan Yun ang ginagamit niya. Una, ang ginamit niya is about, gusto niya itanim sa isip ni Eva, una, yung doubt. Ano? Doubt. Ano bang doubt yon? Anong una na tinanong ni Satan? Tingnan nga natin. Sabi ni Satan una dito sa sa verse 1. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Yan. So yun ang unang sa kwan. Anong gusto ni Satan na itanim na doubt kay Eva dito? Nakainin niya yung Una kasi gusto ni Satan na mag-doubt si Eva tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Kung talagang iniibig kayo ng Diyos, bakit niya pinagbabawal yung bunga na yon? Ayun. Di ba? Kung minsan ganun si Satan. Kung talagang iniibig kayo, bakit hindi niya ibigay sa iyo? Kasi ito yung nagpapaligaya sa iyo. Bakit pinagbabawal niya? Yun, kaya pinapalabas niya si God killjoy. Oo. Lalong-lalo na yung mga mahilig sa sa kaligayahan, panandaling kaligayahan yun ang ginagamit ni Satan. Mahal ba ako talaga ng Diyos? Kaya yung ang tao ngayon, ganun ang iniisip nila. Okay, ikalawa, dito sa verse 2, sabi niya, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Sa King James Version, sabi niya, lest you die. Ang ibig sabihin ng lest you die, baka. Baka. So, meron na namang doubt doon. At anong doubt yun na gusto na ni Satan na itanim sa isip natin? Ikalawa, yung doubt of the word. Yung salita. Gusto ni Satan na hindi tayo magtitiwala sa salita ng Diyos.
Oo. Ah, Yan. So, kaya nga si Eva nagda-doubt na baka mamamatay kami. Pero ang Diyos sabi niya, mamamatay kayo talaga. Sigurado na mamamatay kayo. You will sure, sa King James Version, sabi niya, you will surely surely die. Oh. So, alam nyo, kung magsisimula delikado kasi pag magsimula tayong mag-doubt sa mga salita ng Diyos, yun, gustong-gusto ni Satan yun. Ano? Kaya dapat walang labis, walang kulang. Alamin natin yung talagang totoong salita ng Diyos. Ano? Kaya marami ding mga false teachers ngayon. Gusto nilang itanim sa ating isip yung hindi totoong salita ng Diyos. Oh, brainwash nila yung mga tao. 'Di ba? Oo. brainwash. Oh, okay. So, yung salita niya, yung mga promises niya, yon. And then, when the woman saw that the fruit of the trees was good for food and pleasing to the eyes and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Kumuha na. Ha? She also gave some to her husband who was with her and he ate it. Ewan ko kung nandun na, dumating na si Adam o siguro pagkatapos nun umuwi at pinakain niya kay Adam ito. Okay, part of the scheme of Satan, una, kasi pinakita niya yung bunga, ano? And then, nung pinakita ni Satan yon, kasi yon ang isa sa mga technique ni Satan And then 6 sabi niya, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food. Okay? So, when the woman saw, alam niyo, ang ibig sabihin, ang una, yung mata. When the woman saw, sabi niya, yung salitang saw doon, ano, it's equivalent sa salitang gaze. Alam niyo yung ibig sabihin ng gaze? Alam niyo yung pinagkaibahan ng glimpse at saka gaze? Pag glimpse, sabi natin, parang sandali lang. Ha? Nakita niya pero binaling ka agad. Oh, pero pagka gaze, you gaze. Ibig sabihin talagang hindi niya inalis yung kanyang mata. Oo. And habang gine-gaze niya, nakita niya that the tree was good. So parang nag-crave na siya. Ano? Nag-crave na siya and pleasing to the eyes. Ayan, so that is the pleasing to the eye and desirable, okay, for giving wisdom. Wisdom. Oo. So talagang hindi na niya mapigil yung kanyang sarili. Talagang na-tempt na siya. Talagang nakuan na siya sa sa trap ni Satan, yung woman. Kaya ito yung tatlong scheme pa ni Satan Ha? At yun ang sinabi yung sa 1 John. Anong sabi niya? Lust of the, alam niyo yun? Lust of the eye. Ano pa? Lust of the flesh. And then? Ano ba yan? Ano yan? Ano pa? Lust of the eyes, kasi nakita niya, pinakita ni Satan. Okay? And then, nag-desire na siya. Yun, lust of the flesh. Ano? And then, desirable for gaining wisdom. Ano yung gaining wisdom? Yun ang tinatawag na pride of pride of life. Pride of life. Yan, yun yung tatlo. Pride siya, ma-pride. Oo, ma-pride. So, lust of the eyes, lust of the flesh, and then, pride of life. O, yun. So, dahil doon, nahulog si Eva. Pagkatapos, pinakain niya sa kanyang husband. Alam ng husband na bawal bakit kumain?
Natukso. Natukso siya. Oh. So kumain. Ha? Kumain yung husband. Okay, kaya dalawa na sila. And then anong nangyari? Sa verse 7. O tingnan nga sa verse 7. Verse 7 to 8. Anong sabi niya? O, sinong magbasa doon? Then the eyes of both of them were open, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Okay. Then verse 8. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" Okay, so doon muna tayo. Ano? So when the woman's verse 7, then their eyes, yung mata daw nila, mata nila na open. Na-open. Oo, na-open yung mata nila. And they realized they were naked. Nakita na nila yung sarili nila. Noon hindi nila pinapansin yung sarili. Ngayon nagiging makasarili na sila. Ano? Yung sarili na nila yung nakikita nila. Nakita nila they were wicked. So they, naked. And so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Ayan, so kino-cover na nila yung sarili nila. Ha? Then, the man and the wife, pagkatapos narinig nila yung ng Lord, ano, that he was walking in the garden in the cool of the day, ha? Kasi siguro every day ang God pumupunta doon sa Garden of Eden. Oo, sa paradise. Ang ganda doon eh. At pagkatapos nagfe-fellowship sila, parang yun ang parang implication nito. Ano? Talagang it was a custom na talagang they enjoyed fellowshipping with God every day. Ano? Kaya pagka ganon siguro, ine-expect na nila ang Diyos, hinihintay nila yung pagdating ng Diyos, and then they fellowship with God. Pero nung dumating ang Diyos sa Garden of Eden in the cool of the day, sabi niya, they hid from the Lord. Bakit kaya? Why did they hide? Because they were naked. 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 Guilty na sila. Guilty. Alam na nila, nagkasala na sila. Kaya sabi niya, but the Lord God called to the men, "Where are you?" Bakit? Hindi ba alam ng Diyos kung nasaan sila? Bakit sinabi niyang, "Where are you?" Parang it's a figure of his speech, ano? Alam ng Diyos kung nasaan sila. Pero, where are you? Bakit ka nagtatago? So he answered, "I heard you in the garden and I was afraid because I was naked. So I hid." Sabi niya. And then, anong sinabi niya? And then he said, "Who told you that that you were naked? Have you eaten?" Talagang booking na sila from the tree that I commanded you not to eat from. And the men said, sa verse 12, anong sabi niya sa verse 12? Pakibasa nga. Verse 12. The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it." Okay. So anong kwan? Yung lalaki, ha? Naghuhugas kamay. Hindi niya ina-admit yung kasalanan niya. Ito kasing woman. Sabi niya, itong babae na siya na binigay. Makikita natin yung parang lumalabas na yung nila, makasarili. Ano? Makasarili sila at lumalabas niya na yung rebellious nature. Hindi nila inaamin yung kanilang yung kanilang ginawa na kasalanan. Okay? And then the Lord God said to the woman, "What is this that you have done?" And the woman said, "The serpents deceived me and ate." Ayan, ate. So, na-tempt siya. So, sa palagay nyo,
Sinong may mas kasalanan dito? Si Adan. Si Adan o si Eva? Si Eva. O yung Sino may kasalanan? o yung ano yon, serpent. Si Serpent. Silang Silang tatlo. tatlo. Silang tatlo na may kasalanan. May kasalanan. Oo. Bakit kung at tinutukoy sa Bible parang si Adan? Yan, si Adan. Kasi si Adan ang unang nilalang eh. Oh, nilalang. Siya ang head, ano? Siya dapat nasusunod. Pero sinunod niya si Eva. Kasalanan pala yun. Oh, kasalanan. Kasi, alam nyo si Eva, ito, kwan ko lang, opinion ko lang. Si Eva, na-tempt siya. Diba? Kasi, Na-tempt din siya. oo, na-tempt. Talagang na-tempt siya. Tinempt talaga ni Satan siya. Ni Satan. Oo, tinukso ni Satan. Oo. So parang hindi niya napigilan yung sarili niya. Si Adan, natukso ba siya? Natukso din. Oo. Natukso ba? Natukso ka kay Eva. Inalok siya ni Inalok ni Eva pero hindi natukso eh. Hindi siya natukso. Binigay. Oo, Binigay alam kasi- niya na kasalanan 'yon. He was at his kwan, yung tamang pag-iisip. Si Eva parang kwan eh. Parang alam niyo ba yung scam? Nakakit. Oo, naakit, na-scam na siya, na brainwash. Oo. Si Adan, hindi na brainwash si Adan eh. Si Adan. Oo. Nabudol. Oo. Nanahimik si Adan eh. Oo. Nagulat siguro. Kaya ibig sabihin talagang sinadya ni Adan na talagang nagkasala. Yun, parang ang kwan ko lang. Although meron din temptation doon. Meron din temptation siguro doon. Pero nakikita ko dito si Adan bilang leader sana at nasa tamang pag-iisip at alam niya na pinagbabawal ng Diyos, dapat hindi siya kumain. Okay. Kaso. Oo, kaya yon, nagkasala sila. Kaya, anong nangyari? The woman said to the serpent, deceive me. Deceive me and I ate. Oh, yan. So the Lord God said to the serpent. So ito yung unang sinabi ng Diyos. Because you have done this. Sa verse, kwan na tayo. Verse 14, Curse are you above all the livestock and all the wild animals, and you will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. Siguro, kaya nga sinasabi nila, hindi daw nag-crawl ang snake noon. Siguro nakatayo yung snake. Oo. Okay, so hindi natin alam yun. Tatanungin natin sa Panginoon pagdating natin sa langit. And then ito yung verse 15, ito yung tinatawag nilang proto-evangelium, yung first gospel, first prophecy about Jesus Christ ito. Alam niyo ba? Verse 15. Sabi niya, and I will put, anong sabi niya? Enmity. Alam niyo ang ibig sabihin ng enmity? Ewan ko. Oo, parang I will put enmity pag Between you and the mag-away kayo. Sabi niya, I will put enmity between you and the woman. woman. Ayan, between you and the woman, and between your offspring and her offspring. Alam niyo ang tinutukoy ni God na offspring o the offspring of that woman? Mga anak? Ano? Yung anak ng woman, ano yon? Ano kaya yon? Sino kaya yon? The offspring of that woman. Nang gagawin ng offspring of that woman, sabi niya, he will crush your head and you will strike his heel. Between your offspring and hers. Oo. He will crush your head. Ibig sabihin yung crush talagang Ilang ulo? oo. Sino yun? Sino kaya yon? And you will strike Ang his nila si Cain at saka si Si Abel.
Okay, pero hindi sila. Kasi yung mag-aaway the offspring of that serpent and the offspring of the woman. Oo. Sino kaya? Si Cain ba at saka si Abel? Meron ding nagsasabi na gano'n kasi naniniwala daw sila na yung offspring daw ng Satan si Cain daw kasi meron daw ginawa na kababalag, parang yung temptation daw ni Eva it's a sexual intercourse between that yung serpent and then the woman, and then ang bunga daw si Cain. Si Cain. Si Adan daw at saka si Eva, ang bunga daw si Abel. Okay, but I do not believe in that. Hindi 'yon ang tinutukoy. Hindi 'yon. Ang ibig sabihin nito, si Jesus Christ. Si Jesus. Ito yung first prophecy about Jesus Christ. That when Jesus Christ will come, si Satan, Satan will strike his heel, but Jesus will crush the head of the serpent. Okay? Alam nyo kung kailan nangyari ito? When did Christ crush the head of the serpent? And when did the serpent strike the heel of Jesus, of the Son? That happened when he was crucified. When Jesus was crucified, akala ni Satan, wala na. Tinalo ko na. But it's just a strike of his heel. Pero hindi alam ni Satan na when Christ was crucified, yung ulo ni Satanas talagang it was crushed. Okay? And then to the woman, sabi niya, he said, I will make your pains in childbearing very severe. Ito yung mga consequences, okay? With painful labor, you will give birth to children. Kaya nga, pagka nanganak yung babae, masakit. Nahihirapan. That is the consequence. Pero ang ibig sabihin nito, yung sakit. Ibig sabihin, bakit tayo nasasaktan? Yan. Bakit kaya? Bakit tayo nasasaktan? Hindi lang tayo nasasaktan, bakit tayo nagkakasakit? Yan. So this is now, yun, dahil sa kasalanan. Bakit tayo nagkakasakit at nasasaktan? Okay? And your desire will be for your husband and he will rule over you. Kaya mula noon, yung husband siya ang magiging head. Then verse 17, to Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through the painful toil, you will eat food from it all the days of your life, and it will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken from dust. You are, and to dust you will return. Anong ibig sabihin nito? The sweat, sabi niya. Pag hindi ka ibig sabihin papawisan ka. Kasi yung thorns and thistles talagang dadami. At papawisan ka. Ibig sabihin maghihirap ka. Magtatrabaho ka. Kaya merong mga thorns. Ito yung magpapahirap. Nagpapahirap. So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin kahirapan. Kung bakit tayo naghihirap ngayon? Dahil sa kasalanan. Kung bakit tayo nasasaktan? Dahil sa mga kasalanan. Kung bakit may mga calamities like thorns and thistles, those are parang symbols ng mga calamities, lahat ng mga sakit dahil sa kasalanan.
And then, you return to the ground. Anong ibig sabihin nun? Mamamatay. Will you return Oo, to the mamamatay. ground? Kaya Hanggang ang tao, mamatay. namamatay. Kaya namamatay tayo. Namamatay tayo. Dahil Tayo sa tayo. Kasalanan. kasalanan. Dahil sa kasalanan. Oh, yan. Sa kasalanan lahat. Oh, lahat ng kasalanan. Kasalanan, lahat ng kasalanan. Kaya tayo naghihirap ngayon. Kaya naghihirap tayo. Kaya tayo ay nagkakasakit. Kaya tayo ay namamatay. Ayan. Pero alam nyo, ang pinaka matindi na consequence ng kasalanan, verse 23 sabi niya, so the Lord God banished him in the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the men out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and flaming sword flashing back forth and the way to the tree of life. Kasi yung tree of life, baka makain nila. Pagka makain nila yung tree of life, hindi na sila mamamatay. Yan. Kung hindi na mamamatay, di mas lalong kawawa tayo. Tumatanda tayo, hindi tayo mamamatay. Kaya pinagbawal na rin ng Diyos yung pagkain ng tree of life. Tree of Kasi life. kaya tree of life no? Oo. Hindi ka mamamatay. Yeah. So dalawang tree doon sa Garden of Eden, ano? Tree of knowledge and the tree of life. Tree of life. Ayan. So, ibig sabihin ay Of knowledge. na-kick out sila doon sa Garden of Eden. Oo, na-kick out sila. Ibig sabihin, they were separated from God. Ngayon, nung kumain ba sila sa bunga, namatay sila kaagad-agad? Hindi. Kasi sabi ng Diyos noon the day you eat, sabi niya, you will surely die. Bakit hindi sila kaagad namatay? Hindi ba na ano yun? So Bigyan ng chance pa. binigyan pa ng Diyos ng chance. Okay. Yan. So ito ano? Physically, hindi kaagad sila namatay. Yung physically, hindi sila kaagad-agad namatay. Siguro isa 'yon yung sinabi ninyo na meron pang chance. pero spiritually, anong nangyari? Na-separate na sila. They were separated from God. Yun. Dahil sa kasalanan. Nasira yung relationship between man and God. Okay, so separated. Kaya nga yung lesson natin noon, yung spiritual separation. We were spiritually separated from God because of sin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, hindi natin kayang abutin ang Diyos kasi we were separated and the relationship was broken. Kaya pag tiningnan natin yung outline, the nature of sin, so sin is a rebellion. So ibig sabihin, by nature we became rebellious. Ang tao ay naging rebellious sa Panginoon. Pagbasahin nyo yung Romans chapter 1, di ba? Mababasa natin doon kung paano ang tao ay talagang rebellious against God. And it began with a choice to distrust God and follow one's own desire. Ayan, pinagpapalit ng tao ang Diyos dahil sa kanyang desire. And this act of disobedience brought spiritual death and separation from God. Kaya sa Romans chapter 5 verse 12 sabi niya, therefore just as sin came into the world through one man, dahil sa isang tao, tinutukoy niya si Adan,
But I believe included din si Eva yon. Pero by one man, yung first Adam, nagkaroon ng death through sin. And so death is spread to all men because all have sinned. Okay. So dahil sa kasalanan na yon. That's why the consequences of sin dito, okay, separation from God. So Adam and Eve was separated from God. Okay, and then there was a spiritual and physical death na nangyari. So sin brought mortality into a previously perfect creation. And there was curse, The ground was cursed, making life harder. Okay? Kaya merong kahirapan, merong sakit, may nagkakasakit hanggang sa namamatay ang tao. Okay? And then nagkaroon ng yung separation from God, yung spiritual separation, okay? Na naihiwalay tayo sa Diyos. And then yung inherited sinful nature, yung nature natin susceptible. We are susceptible to sin. Kaya nga, tinatanong natin, bakit alam natin bawal, ginagawa pa rin natin? Bakit kaya? Kasi yung puso natin, yung laman natin, corrupted. Yung isip natin, lahat yon corrupted. Oo, talagang na-corrupt yun. Kaya tayo, ngayon, talagang we are susceptible to sin. Pero alam nyo, mahal tayo ng Diyos. Okay? Ayaw niya na ganun na lang. God never gave up on us. At meron siyang ginawang plano. Okay? Kaya doon sa number 4, sa outline natin, God's plan to redeem. Ano bang ginawa ng Diyos? Even though sin entered through Adam, God provided a solution through Jesus Christ. Ayan, dito sa 1 Corinthians chapter 15, verses 21 to 22. Dito sa outline natin. Ang sabi niya dito, for since death came through a man, ayan, the resurrection of the dead comes also through a man. Amen. Okay. Sinong men yan naman ito? So, tinutukoy niya una si Adan and then tinutukoy niya si Jesus na naging tao. For as Adam all die, so in Christ all will be made alive. Paano mangyayari yon? When Jesus came, Jesus' obedience and sacrifice undo the power of sin and restore our relationship with God. At yun ang mapapag-aralan natin sa mga sumusunod. So, sin entered the world through the disobedience of Adam and Eve. Okay? It brought death, suffering, and separation from God. But through Jesus Christ, we are given forgiveness, redemption, and eternal life. Yun ang ibig sabihin ng good news. Okay? So, merong bad news at meron ding good news. Good news. Ayan. So, ang pinagpapasalamatan natin, isa tayo sa nakaintindi ng good news. And we have the chance to para tanggapin yung good news na yon. Tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng ating buhay. Kaya nga sa Romans 6:23 sabi niya, for the consequence of sin is, alam niyo, Romans 6:23, for the consequence of sin is death, but sabi niya, the gift of God is Through Jesus Christ. Eternal life. Sabi niya. Yan. Yung sin, ang consequence niya, eternal death. Eternal death. Hindi lang yung physical yun, hindi lang spiritual. Eternal.
Ibig sabihin, eternal na kaparusahan yon. Eternal separation from God. Wala na ang Diyos doon. Okay? So, eternal separation. Kaya nga, yung sinabi ko nung Sunday, lahat ng mga katangian ng Diyos nawala. Because in hell, there is no joy. God is joy. In hell, there is no love. In hell, there is no blessing. In hell, there is no... So, ibig sabihin, at forgiveness of walang sin. forgiveness doon sa hell. Wala na. Oo. Oo. At ang pinakamahirap doon yung torment. Pero in spite of that, because of the love of God, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, Panginoon sa atin. yung consequence naman, hindi yan, the wages of sin is death, but the gift, hindi na consequence yon, kundi gift. The gift of God The gift of God is eternal life through eternal life. Jesus Through Christ. Jesus Christ. Yun ang plano ng Diyos ng kaligtasan. Okay, so doon na tayo nagtapos dito sa topic natin. So, any question? Paano tayo? So, Ano ba yun? kahit kung anong gawin natin tayo magkakasala at magkakasala, gawa yung nakuha natin yung Dalawang bagay 'yon, dalawang bagay. Pag hindi ka pa Kristiyano, anong dapat mong gawin? Magpa-Kristiyano ka. Magiging Kristiyano. Kristiyano ka. Oo. Pag hindi ba, paano? lumapit kay Jesus. Lumapit ka kay Jesus. Tanggapin si Jesus Christ. Kasi separation yun. Tanggapin mo. Sa umagitan ni Jesus Christ lang kasi na magkaroon tayo ng access sa Diyos eh. It is only through Jesus Christ para kung paano na ma-reconcile tayo sa Panginoon. It is only through Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life, sabi nga ni Jesus Christ. No one can come to the Father except through me. Ayan. Kaya tanggapin si Jesus Christ. Maniwala tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, magpabautismo tayo, tanggapin natin si Jesus Christ at mula doon mamuhay tayo ng bagong buhay kasama si Kristo. Okay, yon kapag hindi ka pa Kristiyano, pag hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ. Pero lahat tayo tumanggap na, no? Okay. Ngayon, sa ngayon ay we are under yung sanctification. Yung sanctification na yon we grow in Christ. Na kung minsan nagkakasala din tayo, pero magsisi tayo sa ating mga kasalanan at i-confess natin ang ating kasalanan sa ating Panginoon, na yung confession na yon ay kalakip ng pagbabago. Ayan. So, yun ang dapat nating gawin pagka tayo ay naging Kristiyano na. Okay. Si Chris po, may tanong. Sige, Brother Chris. Nabanggit niyo kanina na there's a tree of life and tree of knowledge. Yan, brother. Meron pa po bang ibang tree o dalawa lang talaga? Doon, dalawa lang ang alam ko. Tree of knowledge and tree of life. Kaya nga, yung tree of knowledge, wala na yun eh. Tree of life, wala na doon. Pero, doon actually sa Book of Revelation, sa Book of Revelation, ang the type of the tree of life is Jesus Christ. Pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas, nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And that is the tree of life. Yan. Pero sa Book of Revelation, sa last part ng Book of Revelation, babasahin nyo doon. Pag nandun na tayo din sa
new heavens and new earth, meron din tayong mababasa doon na isang puno. Ano? Isang puno na yung bunga ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Maybe those are some figures of speech, ano? Na lahat ng yon ang pinupuntirya doon si Jesus Christ. Na pagka nasa atin si Jesus Christ, tanggapin natin si Jesus Christ, nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? So, yun ang pagkaalam ko doon sa nung panahon ni Adan at Eva. Dalawa lang ang alam ko na maraming punong kahoy doon na pwede nilang kainin yung mga bunga, pero dalawa lang ang parang very special na punong kahoy doon. Ano, yung tree of knowledge at saka tree of life. Brother. Opo. Narinig ko. Thank you. Okay, so meron ka pa ba kayong kwan doon? Follow-up question doon? Wala na po. Okay. So, dalawa pala yung kwan punong kahoy doon. Ano yung kinain na ni Adan at Eva? Tree of knowledge o tree of life? Sanas niya. Mansanas. yun kasi ang saan pa nila, mansanas daw. Kaya sabi ng mga iba, si Adan daw, nung kinain niya yung mansanas, na-choke daw siya. Kaya meron daw, yun? May Adam apple. Adam's apple. Hindi totoo yun. Hindi. Sabi lang nila yun. Kaya yung mga lalaki may Adam apple. Okay, tree of, anong tree yun? Tree of knowledge. Tree of knowledge. Okay. Pero yung tree of life, yun yung The tree of life is yung ayun yung nakain nila araw-araw. Tree of life. tree of life. Yung tree of life doon sa Garden of Eden, actually walang specific na explanation doon kung bakit nandun, ano ba ang purpose doon. Pero yun kasi nung na-kick out na sina Adan at Eva doon sa Garden of Eden, na wala, pinagwardyahan ng Diyos yon kasi baka babalik sila at kakainin nila yung tree of life, yung bunga. May tanong ako, Pastor. Sister. So, nung nalangin po si Eva ni Adan, wala pong kamatayan noon? Wala pa. So, Sister. kahit hindi po sila kumain, pwede? Oo, pwede. Mabubuhay sila? Mabubuhay sila. Oo. Walang kamatayan. Walang kamatayan noon. Oo. Pag hindi tayo namatay, paano? Kwan. Buhay pa rin. Buhay pa rin si Adan at Eva. Ang maganda doon, hindi sila tatanda. Maganda pa yung oo. Oo. So, kahit po parang useless rin yung pagkain. Parang hindi naman mamamatay. Hindi nga mamatay, hindi na tayo, Oo. Ay, Yan. wala tayo trabaho. Hindi Hindi na ka na kailangan magtatrabaho. ang pagkain. Hindi na kailangan din noon. Ewan ko kung bakit, oo. Yan. Kung hindi po mamamatay, kahit hindi kumain. Oo. Oo. Hindi ko Wala na nga eh. Oo. Ang kwan lang doon, yung mga, like halimbawa, yung kasi, kung hindi tayo mamatay, kahit hindi na tayo magtatrabaho, parang gano'n, hindi na tayo magtatanim. Oo. Lahat ng mga yon siguro, kasi ang Diyos binigyan si Adan ng trabaho noon na sabi niya, cultivate this land. Bakit magkukultivate pa? Hindi naman mamamatay. Yun ang question nila. Oo. So, for me, ang opinion ko doon ay magtatrabaho pa rin ang tao
hindi para mabuhay, kundi para para malibang. 'Yun ang ibig sabihin. Because ang trabaho like for example, bakit kaya pag nagtanim tayo, hindi na lang puro gulay. Kaya 'yun ang sinasabi ko noon kay Sister Luz yan ba mga orchids, mga ano 'yon? Bakit nakakain ba 'yan? Bakit pag nagtanim ka, yung nakakain, hindi yung pang-display lang, sinasabi ko. Sinasabi naman niya, hindi mo lang kasi naintindihan yung yung joy. Tinitingnan mo, talagang nalilibang ka. So siguro, lahat ng mga yon ay para tayo ay mas ma-enjoy natin yung pamumuhay natin. Hindi para mabuhay, hindi para merong makain, ganon. At siguro, magbubunga rin yung maitatanim noon, kakainin, para mas ma-enjoy natin. Kasi kahit nabubuhay ka, pag hindi ka kumakain, gusto rin. Di ba? Pag kumain tayo, nasasarapan din tayo, di ba? Na-enjoy din natin yung fellowship. Yan. So, yun ang mga bagay-bagay na hindi natin alam, but siguro yun na yung mga opinion na oo. Yeah, mga opinion, mga ano. Oo. Pagka nag-clean up ka sa church, di ba, nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy din. Nag-i-enjoy naman. Oo. Tapos hindi ka na papagod. Kasi parang yeah. ginawa ang katawan ng tao mayroong needed pagkain pa rin. Di ba? Oo. Kaya noon siguro, kakain ang tao para mag-enjoy, hindi para mabuhay, kundi para mag-enjoy. And I believe, ito yung aking opinion din, doon sa heaven, yung new heavens and new earth, meron din tayong mga ginagawa doon. Pag hindi na magkakasakit. May mga ginagawa pa rin tayo doon. Hindi lang laging nagpre-pray, kasama yon. Ewan ko, I don't know, pero I believe may mga gagawin din tayo doon. At yung mga gagawin natin, it's a part of our enjoyment. Kasi malaki yung palasyo dun Yung heaven, maglilinis tayo. Maglilinis na. Maglilinis. Gusto nyo maglinis doon sa ginto. Yung mansion, Mga diba, perlas. yung mansion Pupunasan natin yung perlas. May mansion ka doon. Lilinisin mo ngayon yun. Okay, ano pa? Meron pa tayong tanong? Wala na po siguro. Wala na? Okay, so kung wala na, ipagpatuloy natin next Thursday. Ang topic natin next Thursday is about sin pa rin, pero it's a side, parang special lesson, about original sin naman ang pag-uusapan natin. Medyo natalakay na rin natin, pero mas lalong yung mas detailed na pag-aaral about original sin. Original Oo. sin. Yun. Ano ba ang sabi ng Bible about that? Tama ba o hindi? Yan. Okay, so kung wala na, ay may sino bang magpre-pray sa atin? Si Sister Norma, pwede ba? Sister Norma, kita ko yung pangalan. Okay. Sister Norma, pwede kayo ang mag-closing prayer?
Wala. Si Kwan na lang, si Sister Eileen. Meron ba Sister Eileen? Yeah, good evening. Sige, Sister. Okay, let's pray. Namin Diyos, ano ba? Tingnan sa lahat. Marami po tabing ito sa pag-aaral namin at nagkatipon-tipon po kami dito sa Zoom at pag-aaral ng inyong kabanal-banalang salita. Maraming salamat po sa